Magandang gabi, magandang umaga mga kababayan. Iyak na naman itong si Atty. Torion. Ganon din po ang mga miyembro ni Pastor Kibuloy. Dahil number 1, malapit na pong mahuli ang puganting pastor. Number 2, hindi po umubra yung temporary protective order na inirelease ng Davao dahil binira po ito ng Court of Appeals at nawalan po ito ng epekto. Kaya iyak na naman si Atty. Torion dito. Kasama na dyan ang kanyang mga alagad ni Kibuloy. Kawawa naman tong KOJC. Malapit na nga mahuli ang kanilang poon, ang kanilang pastor. Well, hindi nila napatigil ang operation ng kapulisan, which is very good. Tama lang yan. Para po dire-diretso ang trabaho ng ating kapulisan at tuluyan ng mahuli ang nagtatagong pastor. Yan po. Gusto ko pong i-shoutout ang aking mga bagong subscribers and followers. Marami pong salamat sa inyo pong lahat na manunood sa aking video. Thank you so much. Marami pong salamat. Shoutout po sa lahat ng mga kababayan. Aglalo dagiti kakailyan nga Ilocano iti Ilocandia. Agyaman nakakabsat sapay kumatag nanayon yung suportaan daytoy nga channel ti Manong yu, Manong Ray-Ban. Yan po ang balita ngayon na hindi umubra yung temporary protective order na inilabas sa Davao. Dahil ito nga po ay ibinasura ng Court of Appeals. Kaya wala po silang nagawa. Alam nyo, pag manggagaling po ito sa Davao, maaring bias po yan. Maaring one-sided panig sa mga Duterte at sa KOJC. Kaya, yan, ang tingin ko po dito, tama lang ang desisyon ng Court of Appeals na ibasura ito. Kaya ito po ay panalo ng taong bayan. At ang mga alagad naman ni Kibuloy ay iyak ngayon. Pati po si Atty. Torion na nagmamagaling na abogado ni Kibuloy. Parati po ang kanyang pagpepreskon. At halata po nating malapit na pong mahuli ang pastor na to. Dahil nakikipag-bargain na po sila, nakikipag-negotiate na po sila. Sila po'y nagmamakaawa na kay Pangulong Bongbong Marcos na sana daw huwag i-send sa US, huwag i-extradite sa US. Well, may ugnayan po ang Pilipinas at United States of America. Meron po tayong kasunduan at wala po, hindi po mapipigilan yan ng Pangulong Marcos kung talagang i-extradite ito sa Amerika. At besides, after ng mga pinaggagawa ng Duterte at ni Kibuloy, after ng mga pagsisisigaw nila ng bangag at adik at pagpaninira sa Pangulong Marcos, hindi kayo pakikinggan ng Presidente Marcos dahil you degraded him, tinawag niyo siya, you made fun of him, inakusahan niyong adik, bangag, etc., etc. Yan tuloy ang napala niyo. Siguro, maaring magbigay ng konsiderasyon ang Pangulo kay Pastor Kibuloy, pero dahil sa inyong mga pinaggagawa, malabo yung mangyari na yan. Talagang kung merong extradition, talagang
i-extradite po itong si Kibuloy dahil kahit sa po sa US, mayroon din po siyang mga kaso doon. Yan, ang maliwanag dyan. So, possible na ma-extradite ito sa US. Kaya, dapat magdesisyon na po kayo kung sino ang inyong ipapalit kay Pastor Kibuloy dahil ilang tulog na lang. 1, 2 tulog na lang. Baka inabot na po ng ating mga minero, mga naghuhukay. Ang pinagtataguan po ni Pastor Borloloy sa ilalim ng lupa. Yan. Mga kababayan, ang nakikita lang po natin ay yung mga random photos na kung saan yung mga pulis ay naghuhukay. At ang tingin nga po natin ay talagang palalim po ng palalim ang kanilang hukay. Ibig pong sabihin, yung kanyang safe haven o yung kanyang pinagtataguan ay talagang ginawa po na talagang napakalalim para mahirap pong masundan. Pero dahil po sa galing ng ating mga minero, gumamit pa po sila ng mga minero, mga miners. Yan po ay mga expert po sa paghuhukay. At alam po nila mga pasikot-sikot sa ilalim po ng lupa. Kaya hindi po talaga makakatakas itong pinaghahanap na pastor. Sigurado pong mahuhuli yan. Kaya tama po ang naging desisyon. Magaling talaga tong si General Torre. Tama yung kanyang naging desisyon na kahit na lumalabas nung una, wala silang makita. Buti na lang, talagang umasa po siya sa ating mga teknolohiya na kung saan ito ay very sensitive at pwede niya pong malaman kung may buhay underground kahit na malalim pa siya. Buti na lang po, General Torre did not give up at pinagpatuloy niya po ang paghukay. Sa palagay ko po, mahuhuli po ito. At napakalaking achievement po ito ni General Torre pag nahuli niya po ang pastor na puganting ito. Saludo po tayo kay General Torre. Sa ngalan ng batas, ginagawa niya po ito. Dapat tularan po siya ng ating mga kapulisan. Naniniwala po ako kay General Torre. Sana bukas andyan na si Kibuloy. Sana lumantad na ang mismong kwarto ni Kibuloy na kung saan siya ay nagtatago sa ngayon. Dahil nakita nga na po nila yung isa pa niyang kwarto na malapit po sa mga kwarto ng mga kabataan. Kitang-kita po natin na mayroon pong ginagawang hindi maayos, maganda itong pastor po na ito sa mga kabataang babae. Bakit babae lang? Bakit walang lalaki? Talagang hindi po natin maalis sa ating isipan makapag-isip po ng mga ganito. Kaya ay suspect na meron po siyang mga ginawang hindi kanais-nais, hindi katanggap-tanggap sa mga batang ito. Kawawa naman po sila. Yan po. So, maingay po ngayon ang mga KOJC members. Sila po ay nagwa-wild. Talagang wild na po sila ngayon dahil alam po nila na malapit na, konting oras na lang at mararating din po ang hukay na kinalalagyan ni Apollo Kibuloy. Hindi po natin alam kung isusuko niya ang kanyang sarili sa ating mga pulis or magpapakamatay po siya sa loob ng hukay. Hindi po natin. Posible po yun. Posible pong mangyari. Isang anggulo po yun. Na kung ayaw niya pong ibigay ang kanyang buhay, ay baka unahan niya na po ang mga pulis na dadakip po sa kanya. Pero sana naman mahuli po ito ng buhay para po maramdaman niya, mabigyan po ng hustisya ang mga lahat po ng kanyang mga inabusong mga tao. Lalong-lalo na po ang kanyang mga miyembro. Marami po siyang inabuso. Napaka-quiet lang po nila. They were trying to protect the pastor. Dahil na sa kanyang mga pinaggagawa.
Kaya quiet lang po sila. If possible, ayaw po nilang malaman ng taong bayan at ng mundo ang mga pinaggagawa ng kanilang puon, ng kanilang pastor. Kaya itong mga miyembro niya ay talagang nakikipagsabwatan. Pero ang totoo po niyan, base po sa mga testimonya ng mga witnesses laban sa kay Kibuloy ay talagang inabuso niya po. Marami po siyang mga pinarusahan, inabusong mga miyembro, mga kabataan, etc. etc. Ito po ay panluloko. Lalo na, pinalalabas niya na siya ay makadiyos, anak ng Diyos. Pero ang ginagawa niya ay kabaliktaran sa gawain ng isang taong religious. Dapat mabuti siyang tao, pero the way he talks, feel ko po na hindi. Iba po yung kanyang pananalita. Hindi ko po nakikita sa kanya ang humility, mayabang po siya. Hindi ko nakikita sa kanya ang humility at yung mga characteristics ng isang taong malapit sa Diyos. Hindi ko po yan nararamdaman, hindi ko po yan nakikita sa kanya. Yan lang po ay aking opinyon. Kaya mga kababayan, patapos na ang istorya ni Pastor Kibuloy. Balita nga natin, may umaali-aligid na dyan na helicopter po na mga kano. Yung pong tinatawag nilang Chinook helicopter. Matagal ko na pong naisip ito na sana ang ating gobyerno ay makipag-ugnayan na sa ating mga kaibigang meron pong kakayahan mag-provide ng mga advanced technologies. Yun po ang naisip ko noon pa, na sana ang PNP wag na po nilang isipin na sila'y mapapahiya kung hindi po nila kayang abutin si Kibuloy or hindi po nila kayang hanapin underground. Para po mapadali ang trabaho, dapat makipagtulungan na po tayo. Anyway, nagtutulungan naman po ang ating bansa, kasama niya po ang kanyang mga allies. So, ang ating po mga allies ay may kakayahan in the area of modern and advanced technologies gaya ng Amerika. So, kung hindi po talaga kaya or may nahihirapan po ang ating PNP, hindi po yun nakakahiya. Dapat lumapit na po tayo sa ating kaibigang mga bansa na meron pong mga kakayahan para gamitan ng mga advanced or modern technologies ang paghahanap, ang paghuli kay Kibuloy, dahil siguro po talagang malalim nga po yung kanyang hukay. Talagang pinaghandaan niya ito, iginastusan niya po ito, para pagdating ng panahon, siguro po, sinabi po niya, meron akong mapagtataguan na secured. Hindi nila ako maaabot. Pero ang tingin po natin, malapit na. Malapit na po yan. Siguro baka meron, hindi lang po nila isinasa publiko. Kaya, let's cross fingers po. Sana, in the next 2 days or bukas na, mahuli na po tong si Kibuloy. Ang ganda-ganda po. Napakaganda ng resulta. Nahuli si Cassandra Leong, nahuli si Sheila Go, nahuli si Alice Go. Kung mahuli po itong si Kibuloy, nako. Napakagandang regalo po ito. Napakagandang regalo sa mga Pilipino. At malalaman po natin ang mga tao behind illegal pogos na to. Ang mga kasabwat, ang mga masterminds, yan po. Kailangan po nating malaman yan. At sana mapanagot po ang mga taong ito. Sana mapanagot si Pastor Kibuloy na to, na umabuso sa napakaraming mga kababaihan at mga miyembro ng KOJC. Yan po mga kababayan, kaya carry on, General Torres, saludo kami sa iyo. Maraming salamat for not giving up. Ikaw ay
magandang halimbawa sa mga kapulisan. Ipagpatuloy mo po yan, General Torre, at nasa likod mo kami. At sana po maganda po ang resulta ng inyong paghahanap kay Kibuloy. Ipagpatuloy nyo lang po yan. We're praying for you. We're praying for the PNP. Especially po yung mga nakadestino ngayon dyan sa KOJC compound na sana mahuhuli po si Kibuloy na walang gaanong problema, walang buhay ang mawawala. Alright mga kababayan ko, hanggang dito lang po muna ngayon. Marami pa po tayong tatalakayin dahil marami pong nangyayari ngayon sa ating bayan. Thank you po sa mga nanonood. Mag-iingat po tayo lagi. Magandang gabi at magandang umaga mga kababayan.